Okay. Ito na yung continuation ng recorded video lecture kanina. So punta tayo. This is actually another introductory slide for the next topic. So we have a question here. So it says, how do we communicate effectively with culturally diverse persons? So andyan actually yung sagot. Paano daw ba tayo makikipag-communicate effectively with culturally diverse person? Yung taon na iba yung kultura sa atin. So, basically, yung ah, mga tao na mga foreigner, ayan, yung ibang nationality o yung iba ang kultura sa atin. So, sabi dito, communication kasi, of course, is essential in any workplace. And kahit saan ka mapunta, kung ikaw man ay mag-abroad or what, I, of course, communication is very essential. Kasi how are you going to convey your ideas, your feelings, iba insights if you do not know how to communicate properly, lalong-lalo na kung ibang lahi yung kausap mo. So sabi dyan, without communication, it is not possible to know a client's wants or needs or how best to offer care. O lalong-lalo na, halimbawa kung kayo ay nag apply as teacher or IT specialist sa isang international company, di ba? So of course, para makuha mo yung loob nila, dapat makapag-adjust ka sa culture nila. Kasi 'di ba sa culture kasi we do not only talk about communication but also the practices. Siyempre kung mga American company yung tawag dito yung a-applyan mo, hindi ka pwedeng malate. At ayaw nila yung pakeme-keme ang pagsagot. Dapat straight to the point ka kasi ganun yung personality nila. They are straight to the point. Ayaw nila ng maarting kausap kasi that's how they are. Okay? So, sabi dito, however, communicating effectively with people whom you do not share a language can be very challenging. So, siguro naman tayo mga Pinoy ay okay tayo kung mga Amerikano yung mga boss natin o yung American company applyin natin. Ang magiging problema lang natin actually dyan is yun nga yung sa time kasi laging late ang mga Filipino because of what we call the Filipino time and yung attitude nga natin na medyo mahiyain. Sa kanila kasi ayaw nila mahiyain, gusto nila confident. So ganun, you really adjust yourself or the way you handle yourself pagka ibang lahi yung kausap mo. Okay? So sabi dyan, language is a very important component of the communication process. But not speaking the same language as another person does not mean that we cannot communicate with them. Yes, may point ito. But of course, essential pa rin na you know their language. Diba? Kasi language, yun yung key how to establish relationship with them. Kaya nga, diba, yung mga nag-abroad sa Korea, inaaral pa nila yung mga lengguwahe, yung pananalita, even the alphabet, yung katumbas nun sa kanila, sa mga gusto mag-abroad sa Korea, gano'n din sa Japan, or kung ano mang bansa yung gusto nilang puntahan. It is very essential kasi that is the key to establish a relationship with them. Okay? So, ano pa? So sabi dito, there are many factors that play a part in how we communicate. Totoo naman. Kasi kanina pa natin pinag-aaralan na tawag dito, hindi lang basta alam mong tawag dito, salitain yung language nila. But of course, you have to also mind your gestures, know their cultures in order for you to fit to their society. So sabi kasi dito, in fact, these other factors can be even more powerful than words. So the way we go about communicating with another person, even when we do not speak the same language, can have an enormous impact on the way we make that person feel and the way they will respond to us. So, ang key lang naman daw kasi, if you are talking to a culturally diverse person, ayan, is to show respect for cultural diversity in all communication with clients, families, staff, and others. So, yun lang, yung basic doon. So, kung ikaw ay bago pa lang sa isang bansa, hindi mo pa kabisado yung kanilang lengguwahe, yung kanilang culture. So, actually, yung respect will actually help you through. Eh, di ba? Kasi syempre, tayo nga, as Filipinos, we really do not
know pa yung talagang kultura ng, hindi pa natin kabisado. Although we know, hindi pa natin kabisado yung talagang kultura natin. How much more knowing other people's culture. So for you to fit in, ayan, to their society, what you need to do is just show respect for the cultural diversity. Okay? In all communication nga, sabi dyan. Okay? So yun, respect is really essential. So naalala niyo yung first lesson ko, di ba? Ang kabilang-bilinan ko din sa inyo is, of course, observe respect in all ways or in all manner. Kasi dun nagsisimula yung good relationship and we need to sustain that good relationship para ma-achieve natin yung ating goal. So, same with your chatmate. Okay? You need to show respect, understanding, para ma-sustain ninyo yung inyong communication and establish a more stronger relationship. So, that is the key kasi, di ba? So, we have a slide here, communicating effectively pa rin with culturally diverse person. Kasi di ba, in terms of how we communicate, kanina pa natin binabanggit that we do not only use verbal languages to communicate with one another. And in talking, we also observe some manners in terms of in terms of the way we talk. So, una-una dito syempre yung tone or the way we speak. Ako actually, ang ugali ko talaga, pag nagsasalita ako, sinasabi nila parang lagi akong galit. So, that is what I'm trying to manage actually and medyo mabilis magsalita. So, yun dapat yung mga bagay na dapat nating i-observe lagi if we are communicating with a culturally diverse person. Lalong-lalo na yung mga tawag dito, mga mm, nasa Muslim countries, ayan. Kasi syempre yung mga yun, di ba, tawag dito, parang yung kultura kasi nila is ano sila, tawag dito, mga mahihiyain, ganyan, mga medyo yung tone nila ay hindi mataas. So if you are speaking with that kind of person, you should observe your tone, okay? So dapat na maging basic mo lagi is gentle, tapos gentle in terms of the way you speak, not aggressive. Kasi syempre pag aggressive na yun, di ba? Whether you like it or not, matitignan nila yung sinasabi mo kahit hindi nila naiintindihan yung language mo, tinitignan nila yung sinabi mo as negative, 'di ba? Kaya always speak in a gentle, slow manner. Observe your tone always and of course, mind your mannerisms. So yan. So dapat alam natin yung mga universal mannerisms kasi yung iba in other culture ayaw nilang tinititigan sila, 'di ba? Kahit ikaw din ayaw mo ding may tumitibig sa'yo. Kasi dito sa context ng Pilipinas, di ba, pagka tinitigan ng isang lalaki yung babae, iba na yon, di ba? Iba na yung, ano, kumbaga parang sinasabi na may pagnanasa na, ganon. So, avoid, yun. Hindi kasi, may mga culture na actually specific doon, hindi ba? Doon nga sa mga ano mga royal families, kung nanonood kayo ng mga pelikula about sa mga hari reyna, 'di ba yung mga servants nila, ng mga hari reyna na yan, hindi sila pwedeng tumingin sa mata ng mga ano na yon, ng member of the royal families kasi yun ay isang expression ng kanilang pagpapakita ng respeto. So ganon. Okay, of course, ingatan nyo din yung gestures ninyo, hand movements, posture, ayan. Okay? So, yung distance actually is also very much important din. Kasi distance actually, di ba, defines your relationship. O, dyan nga lang sa inyo sa classroom natin, di ba? Pag kayo ay magbeshi, ayan, o dikit na dikit kayo sa isa't isa, lalong-lalo na yung magjowa. Meron akong estudyanteng ganun eh. Lagi na lang sila magkadikit. So, kaya nalaman namin na magjowa sila. It actually defines your relationship with that person. So, hindi naman kayo close, wag kang feeling close, wag kang masyadong lalapit sa kanya. Maintain proper distance. Okay, so for this slide, ano yung napapansin ninyo? Okay, what can you say about this slide or how can you explain this slide? Okay, so sige, tingnan natin kung
tama yung sagot ninyo or kapareho ng sagot ninyo yung sagot ko. Ano ba yung sinasabi ng slide na to? Okay? So this is slide just actually says that um, mas importante kasi yung body language. Ayan, mas nagmamatter yung body language kesa doon sa sinasabi mo. At syempre, merong somehow may effect din yung tone na ginamit mo pag ikaw ay nakikipag-usap sa isang culturally diverse person. So, ganun lang yun. So, tingnan natin kasi, di ba? Sabi dito, dapat pag nakikipag-usap ka sa isang culturally diverse person, you should always uh, mind your body language kasi mas magmamatter yan sa communication kesa dun sa sinasabi mo at yung tono na ginamit mo. Okay? So, katulad nito, example na ito, di ba? Ito yung perfect example ng ah, sinabi ko kanina. Na dito sa picture na yan, di ba? So, tingnan nga natin kung ano yung nationality ng dalawa. Yung isa ay Amerikano at yung isa naman ay parang galing sa isang Muslim country. So, di ba? Parang dito sa context na to, mas nagmatter yung body language niya kesa do sa sinabi niya kung may sinabi man siya. Kasi syempre, kung bibigyan mo ng meaning yan, di ba? Kumbaga, parang nakikipagkilala siya doon sa babae na Muslim. So, sabihin na natin na ang sinabi lang lalaki, "Hi, how are you? My name is ganito." Ayan. So, tingnan niyo yung naging reaction nung babae. Hindi naman kasi, di ba, harmful yung sinabi. But tingnan niyo parang medyo naging ano siya, hindi siya comfortable. So, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina na sometimes, and most especially, when you are communicating with culturally diverse person, you should always mind your body language. Yun yung iingatan ninyo. Kasi it will speak a lot much more than the words you have uttered or said to the person. O, di ba? So, ganun siya. Okay? Then, yun nga, this picture actually, pinakikita dyan na yung lalaki na yun, he doesn't have what we call the cultural sensitivity. So, ano ba kasi yung tinatawag natin na cultural sensitivity? So sabi dito, ang cultural sensitivity daw is being aware that cultural differences in and similarities between people exist without assigning them a value, whether it is positive or negative, better or worse, or right or wrong. So, yung lalaki niya, wala siyang cultural sensitivity kasi alam na nga niya sa sarili niya, di ba, na magkaiba sila ng lahi at alam naman nating lahat na yung mga Muslims is medyo mga demure yung mga yan, di ba? Actually, di ba, parang bawal pa nga silang basta-basta makipag-usap na lang sa isang lalaki na hindi nila kilala dahil di ba sa culture nila magkahiwalay yung babae at lalaki, yung room. So, may napapanood pa ako sa Facebook na hindi pwedeng magsama sa party yung mga lalaki at babae. So, meron dapat ay mga lalaki lang yan. So, tapos ganun yung ginawa niya. So, yun yung cultural sensitivity. Alam niya na wala siyang, ano nga, yun nga, cultural sensitivity. Alam niya na nga na bawal, merong limitation dun sa culture ng isa, pero hindi niya yun pinansin inignore niya yun. So, yun, yung cultural sensitivity. Kasi dapat, syempre, you know their culture, you adjust as a person. Yun yung hindi ginawa nung lalaki kanina sa picture ng Amerikano. So, cultural sensitivity, sinasabi din siya na skill. It is a set of skills that allows you to understand and learn about people whose cultural background is not the same as yours. So, yun, sana kayo, yung mga chinat nyo na yan, ah, tinignan niyo muna kung ano yung nationality nila at inalam niyo din muna kung ano ba yung mga kultura nila. So that of course, makakapag-adjust kayo pag kausap niyo sila. Okay, di ba? So sabi dito, cultural sensitivity simply means that you are aware that people are not the same and that you recognize that your culture is no better than any other culture. Okay? So, klaro na tayo dyan sa cultural sensitivity. So we have examples here. Ayan. Pinakikita lang naman sa example dito na tawag dito na context na merong cultural sensitivity at wala. Scenarios na meron at walang cultural sensitivity. So like for example, ang example na dito is si Jane daw ay assume
In this example that Jane is an American, kasi sabi dyan, she is an international businesswoman whose company has decided to open an office in Japan. So, alam naman natin, di ba, yung mga culture din ng mga Japanese, talagang importante sa kanila yung respeto. 'Di ba? Kasi kung pag-uusapan natin yung Japanese, ang unang papasok sa isip natin ay talagang they are very polite culture, they value respect in all ways. And si Jane naman, na an American, katulad ng sinabi ko sa inyo kanina, one of the personalities of Americans ay they are very straight. Yan. Sasabihin talaga nila kung ano yung gusto nilang sabihin. So yan, nasabi dyan, sa example dito, may isang scenario. So, instead daw na ituro niya, tawagin niya yung assistant niya, at ituro niya ng finger niya yung assistant. So, ang ginawa niya ay nilapitan niya at politely asked her to join her in the office. So, in that context, consider ni Jane na they have different culture, that the Japanese culture values respect very much. So, siya yung nag-adjust. Kasi siya yung nandun sa Japan, hindi ba? Siya yung alien doon sa lugar nila. Kaya siya ang nag-adjust. So, she tried to fit into their culture, to the culture of her assistant. So, ganun siya. So, marami pa dyan. Example, that's just a basic. So, I will just skip kasi ganun lang din naman yung example nun. Okay, so we have here a question. Sabi niya, what is cultural sensitivity in the context of a dominant culture? So sabi dito, in life and work environments, we frequently face situations where there is a dominant and secondary culture. So dun kasi sa US, talagang yun yung isang perfect example na merong dominant and secondary culture. So pagka sinabi nating dominant, yun talaga yung kultura nila as Americans, and then meron yung mga secondary culture. So if you will be uh, you will go back to history, ano, 'di ba? Yung US kasi, 'di ba, marami na kasing mga nationalities na napunta diyan. So nito ko lang din nalaman na kahit in the earlier years pala, marami na ring mga Chinese na nakatira doon sa US. So halo-halo na yung mga nationalities na nakapunta doon. Meron ng European American, which is the dominant culture in the US. Then, yun nga, aside from Chinese, African American, yung mga Black Americans na sinasabi natin, at yung mga Hispanic. Ayan, ito yung tinatawag nila doon sa US na secondary cultures. So actually nagkakaroon ng conflict dyan, di ba? Then between dominant and secondary culture. Lalong-lalo na considering yung mga ugali ng mga Americans. Meron pa nga tayo, di ba, na balitaan dati na isang Black American pinatay siya ng white American police. So kasi nga, because of, they do not have actually sensitive, maybe cultural sensitivity, basta iba kasi yung klase ng oppression dun sa US between white Americans and Black Americans. Okay? Yun kasi, ang problema kasi doon, they do not respect yung mga secondary cultures. Ayan yung sinatawag natin na yeah, secondary culture na yan. Okay? Kasi 'di ba, lagi na lang may conflict between white Americans and Black Americans. So yun, that's is the challenge kasi if you are living in a multicultural society. So yun. So sabi dito kasi, 'di ba, cultural sensitivity implies that both groups understand and respect each other's characteristics. So I don't know the problem. I don't know the issue. Maybe you can research. Ayan. Bakit hanggang ngayon hindi pa rin na tawag dito, hindi pa rin natatapos yung conflict or issue ng mga white Americans sa black Americans. So yun. So this is always a challenge, sabi dyan, and even more so in large corporations where the dominant culture is the one employees are expected to adapt. So ganun kasi talaga. Katulad nga nung kay Jane, pagka ikaw kasi ah, napunta dun sa isang lugar, you should adopt the dominant culture. Ikaw mismo yung mag adapt. Kasi syempre, ganun din yung i-expect nung kabilang side. Kung siya naman ay napunta sa country nila Jane, siya yung mag adapt, siya yung mag adjust. Okay? Kasi of course, ay, katulad na sinasabi dyan, importante kasi yung respect, di ba? Kanina ba yan sinasabi? So, yun. So, i-stop ko muna dito, then we will discuss in the next video the stages of intercultural sensitivity.